Magandang araw po mga kabayan. Good morning po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa Bapas Farm. Magpapa-spray po tayo ng mangga ngayon. Ito po, nagsisimula na sila sa pag-spray ng mangga. Bago po tayo magsimula, shout out po sa mga subscriber ko, sa mga viewers ko, at sa mga kaibigan ko sa mansulok ng mundo. Dito po tayo sa Bapas Farm. Ito, nagpapaspray tayo ng mangga. Ito po kasing ating manggahan, pina-spray ko po yan ng pampabulaklak noong November 10. At ngayon po, ayan na po, may mga bunga na po ang ating mangga. Itong pag-spray na to ay pang 7 spray na po buhat nung pina-spray natin ng pampabulaklak ang ating mga mangga. Kaya po dumami po ang paulit-ulit pag-spray dahil po umuulan dito. Akala ko nga noong araw ang bulaklak ng mangga, ang problema kapag naulanan ay yung bang ang tawag nila yung namumukayo, yung bang nasusunog, nasisira ang bulaklak ng mangga kapag naulanan. Although ganun po, sanhi po ng paninira ng bulaklak ay ang ulan. Pero hindi po pala yung ulan ang nagiging problema. Ang problema po pala, kailangan ang bulaklak ng mangga pag naulanan ay kailangan na magpa-spray ka. Dahil po, kapag naulan na ng bulaklak ng mangga ay doon na mumugad yung mga yung mga kulisap. Sinisip-sip nila yung bulaklak at nangingitim. Napakabilis palang dumami ng mga kulisap na yan kapag naulan na ng puno ng mangga. Kaya kailangan ngayong araw na to, ngayong gabi, naulanan, kinabukasan, magpa-spray ka na para hindi makapanira yung mga insekto, mga kulisap, para hindi nila masipsip yung bulaklak ng mangga. Ganyan po pala yon. Kaya sabi nila yung bang nanunuyo ang bulaklak, namumula, nasisira. Hindi po pala sanhi ng pagkakasira ay yung ulan. Yung mga insekto na kumakain sa bulaklak, yung pala ang nagiging problema. Ayan po, naagapan po namin yung paninira ng mga bulaklak, kaya ayan, may mga bunga na. Ayan malalaki na ang bunga. Mga 1 linggo lang yan, makikita mo na talagang na yan, doble na ang laki niyan. Makapal ang bunga ng mangga ngayon. Magandang pagkaka-spray. Kaya mas siguro ngayong year na to, mas dodoble yung kikitain natin sa mga mangga. At ayan naman yung ating palayan. Ayan, nakikita nyo. Malapit na ring anihin. Sa palay natin, ayun nga, ang schedule na harvesting niyan ay January 20. Ilang araw na lang magpapaharvest na tayo ng ating palay. Sa ngayon po kasi itong ating manggahan ay hindi ko na pinapakyaw ng 60-40. Ako na mismo ang nagpa-spray na mangga. Wala na akong kausap na 60-40, 40 lang sa akin, 60 sa kanila.
Kaya solo na po natin tong ating manggahan ngayon. Wala na tayong kahati sa pakinabang. Although itong mga mangga natin ay malaki na ang gastos dahil nga pala yan pa-spray ko. Ayan ang ating palayan. January 20 ang harvest ng ating palayan. Ayan, nakikita nyo yung bunga ng mangga. Ayan, oh. Kasi po, kailangan kapag nagpa-spray ka ng mangga, kailangan nakabantay ka rin talaga at tutok ka sa manggahan. Lagi mo chine-check yung mga bulaklak kung may mga kulisap na naninira sa mangga. Ngayon, ang monitor na lang namin ngayon ay yung mga bunga. Kung paano namin mapapalaki ng maganda at paano namin maiiwas sa mga kulisap, sa insekto. Kaya yan po ang lagi naming binabantayan ngayon, ang mga bunga ng mangga. Makapal ang bunga ng mga mangga ngayon na-save natin yung mga bulaklak na naulanan. Isipin na lang ninyo nung pa-spray ko ng pampabulaklak yung mangga na yan, November 10. Ngayon po ay January 10 na ba tayo ngayon? 7 beses na na-spray ang mangga na yan. 7 beses na. Gawa nga ng laging nag-uulan dito. Kasi nga, dapat nga, ayan yung palayan natin. Kasi nga, dapat kapag umulan, kailangan umulan ngayong gabi, ngayong araw na to, hanggang gabi, kinabukasan, ay magpa-spray ka na. Kaya dapat talagang nakahanda yung mga pambili mo ng mga gamot. Kasi hindi naman pwedeng mag-stock ng gamot dahil nga depende sa mga naninirang kulisap. Katulad ng ngusong kabayo. At ngayon may bunga na yung mga tusok-tusok kanila. Yun. Yung mga insecticide na chewing at saka yung sucking. At saka yung tusok-tusok. Yun ang minomonitor namin ngayon dahil sa may bunga na. Kasi yung tusok-tusok na insecticide, yun, medyo mahabang maitim yun. Pag kumapit sa bunga ng mangga yun, yung pinakabuntot nung kilos ng kilos at yun ang nanunusok, yung pinakabuntot. Kaya ang mangga kapag medyo malaki na at may tusok na, doon nagsisimula yung mga bitak. Magbibitak yung bunga ng mangga pag natusok ng mga yun. Ayan na po yung palay natin, madilaw-dilaw na. Kaya unang aanihin yan sa 3-in-1 natin.
Ayun nga lang, medyo matagal yung kitaan sa farm. Every 4 months. Ngayon, kung marami kang tanim, may pagitan na isang buwan, mag-harvest ka rin ng maganda. Kasi, pagkalipas ng isang anihan, meron ka na naman naanihin na ibang crop. Ayan nga. Yan nga ang ginawa ko, mangga, tapos palayan sa ilalim ng mga puno ng mangga. Ayan. At yung pispan nga ang isa pa nating pagkakakitaan. Dapat nga itong last December 30, magpapaharvest na tayo ng isda natin sa pispan. Pero ang nangyari, malalim pa yung pispan, mahihirapan mahihirapan na mag-harvest. Kaya siguro sa sa mahal na araw na, pagpa-harvest tayo ng tilapia at saka hito. Ayan, malalaki na yung mangga. Yung bunga ng mangga. At saka, paalala lang po sa mga nag-i-spray na mangga. Huwag po kayong gagamit ng tubig na galing sa irrigation. Dahil yun po ay may mga chemicals na po yun. May mga bakterya na po yung tubig na yun. Kaya kahit po meron tayong gamot na nahalo doon, nagkakaroon din po ng epekto. Katulad po ng mga herbicide na yan, nahalo doon sa tubig ng irrigation. Alam naman po nyo, ang herbicide pampatay ng damo yan. Kaya maapektuhan po yung mga bulaklak na mangga ninyo. Kaya dapat po fresh water po ang ating pag-i-spray sa mangga. Yung tubig na galing sa deep well, sa bomba po, sa sibol. Huwag po kayong gagamit ng tubig na galing sa irrigation. Ayan na po yung palay natin. Hindi naman tayo nainip dito sa ating palay. Ito, hataanin na tayo. Mabilis po ang hindi mo na mamamalayan nasa harvesting time ka na. Ayan na yung mga bunga ng mga mangga natin. No? Kasalukuyan nagsisipaglaki. Yan po ay kasilaki na ng butil ng mais. Ang iba. Hindi po nagkasabay-sabay yung paglaki gawa nung ang bulaklak ng mangga na ito ay hindi nagkasabay-sabay na mulaklak. Kaya may malaki, may maliit.
Kaya yan, no. At maganda naman po ang naging resulta dahil nga unang-una nandito na ako, nakapokus na ako dito sa aking farm. Nung araw kasi nasa abroad pa ako, nasa Kuwait pa ako. Itong mga mangga na to hindi nila napapakinabangan. Namumunga nga pero hindi nila na papakinabangan dahil na kung sino-sino na lang ang kumuha. Pero ngayon nakakonsentrate tayo sa mangga, sa palay, lahat ng itatanim natin dyan ay talagang napapakinabangan natin. Ayan yung palay natin, no. January 20 ang pag-harvest niyan. Ayan. Ganyang kalaki. Ang pinakamalaking bunga ng mangga yan. Ayan, natatanaw ninyo yung mga bunga yan, no? Karamihan ganyang kalalaki ang mga bunga ng mangga. Sa ngayon mahal ang bunga ng mangga. Yung hinog umaabot ng 160 pesos ang 1 kilo. Kaya sana sa time na pag-harvest ko ng ating mangga abutan ko pa yung mahal ng kilo ng mangga. Marami na ngang buyer na pupunta sa akin. Pinapakyaw na nila yung mangga kahit ganyan pa lang ang bunga. Sila na mag-aalaga at sila na rin na mag-i-spray lahat. Basta't babayaran ka na nila ng kalahati. Babayaran nila yung kalahati kapag mamimitas na. Ganyan. Ayan yung palay natin. Mamula-mula na. Ayan, tingnan ninyo yung bunga ng mangga. May malaki, may maliit. Pero sabi naman nung taga-spray ko, magkakasabay-sabay din sa harvest yan. Dahil nga kahit na nahuli yung mga ibang bunga na yan, magkakasabay-sabay na rin. Ayan, ganda, kapal ng mga bunga. Dapat sa isang bulaklak matitira lang mga dalawa bunga, tatlo lang. Dahil sa kapal ng bulaklak, baka kung magtuloy lahat yan, hindi lumaki mga mangga.
Ayan oh. Pag dinalaw ko kasi itong mga mangga natin at tinignan ko, chine-check ko kasi yung mga bunga niya, mga bulaklak niyan eh. Para malaman ko kung may naninira na o wala. Sa ngayon eh matagal-tagal na lang hindi umuulan kaya medyo natagalan yung pag-spray namin, nabawasan. Gawa ng wala pang insekto na naninira. At hindi na bulaklak ang aming tinitingnan ngayon kundi yung mga bunga na lang. Kaya nagpapalaki na kami ng bunga sa ngayon. Kaya kada spray namin ay nilalagyan namin ng foliar fertilizer. Para sa ganun eh lumaki kaagad ang mga bunga. O ayan yung palay natin o. Ayan yung kahangga ko, mais naman yung tinanim. Ang variety ng ating palay ay 222. Baga sa ang palay natin eh, hindi naman pangit, hindi naman maganda. Baga sa average eh ano 8% yung maganda hanggang 8 to 9% na magandang palay at maganda ang aanihin. At dyan sa palay eh, nakatayo pang ganyan eh, hindi pa husto sa gulang. Ang dami ng buyer ng palay nang nagpupunta sa akin para mag-advance na sila ng pera. Para sa ganun nakatali ka sa kanila na hindi mo na iaalok sa iba. Kasi po sa ngayon eh wala pang ganong umaani. Paisa-isa pa lang. Kaya yung mga maagang nagtanim, pares ko, eh, medyo makakatsyempo ako sa kilo ngayon. Ang lumalakad ng kilo ng palay ngayon dito sa amin ay 28 pesos per kilo. Kaya sana bago kumani, abutan ko yung 28 na yun. Sa bagay po, kahit 25 pesos per kilo lang, okay na ako dun eh. Pero bakit naman, di po ba, kung mag 28 yung 27, ganyan. O, di laking bagay po nung ganon. 3 piso. Kada kilo ang madadagdag kung sa 25 pesos per kilo. At ini-estimate naman nila itong ating palay, eh baka 200 makakaani tayo dito sa ating palay. Ayan, sa mga ayan, yung puno ng mangga na yan, oh. Hitik sa bunga talaga. Sabi nga nung nag-spray, dahil 55 puno po yan na mangga. Sabi niya sa tigalawang crate na lang, eh di 110 crates pa, sabi niya. Kaya sabi niya,
Ayan yung palay natin, no. Kaya in-estimate ko yan January 20. Aanin na tayo. Ayan, hanggang sa taas may bunga yung mangga. Sa susunod na taon, siguro October pa lang magpapaspray na ako ng mangga. Para January 15, aanin na sa mangga. Mas lalong mahal ang bunga ng mangga yung time na yon, January. Kasi itong mangga na to, aanihin to, ano na, mga ano na, March na, maaani itong mangga na to. Mga first week of March, maaani itong mangga. Kasi ang mangga, pwede mo nang papitas 105 o 110 days. Pwede na yon. Siya nga po pala, maraming salamat po sa mga subscriber ko, sa mga viewers ko. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at wag po nyo kakalimutan na pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking i-upload. Maraming salamat po sa inyo sa wala nyo sawang pagsuporta. At lagi po kayong mag-iingat. God bless po sa inyong lahat. At abangan na po ninyo uli yung ating video tung bago mag 15 o 20. Makita po ninyo na yung ating bunga ng mangga ay malalaki na. At siguro makakasama na rin dun yung pag-harvest natin ng palay January 20. Baka isabay ko na yung sa video yung update ng ating mangga at yung pag-harvest natin ng palay. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At sana po wag po kayong magsawang sumuporta sa aking channel, Bapas Farm Nelson. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para naman pong dumami na po yung subscriber ko. Hanggang dito na lang po ang ating video. At abangan na lang po ninyo yung mga abangan po ninyo yung susunod na video dito para makapag-update po kayo sa ating manggahan at sa pag-harvest ng ating palay. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.